Okay. Sinama na po kasama po si Antong siguro may tutuloy natin na number one most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100, over 100 missing Sabogueros. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Ibig sabihin, gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. Si Atong Ang po ay ang manhunt po sa kanya ay buong 320,000 members ng PNP ay hahanapin siya sa buong Pilipinas. At lahat ng paraan na kailangan gawin para kunin siya ay gagawin namin. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila masaktan sa pagkuha kay Atong Ang. Dagdag po dyan, ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Basta ikaw yung nagbigay ng impormasyon leading directly to the arrest, ay 10 milyon na reward para sa kanya. Magandang araw po. Ito po si Rene Bay. Patungkol ito kay Atong Ang. Na si Atong Ang ay pinaka-delikado. Mahigit kubulang 20 katao yung mga gordya, yung bodyguard niya. At sabi pa ni Remulla, pinaka-delikado na tao. So, hazard ito para sa mga pulis na humuhuli kay Atong Ang. Pero nung nakita ko yung footage, hindi naman naka full battle gear yung mga pulis na nagsiserve ng warrant of arrest. Hindi search warrant, warrant of arrest talaga yon. Tapos, napakabihib yung mga pulis na nagpunta doon sa bahay ni Atong Ang. Ito lang pinagtataka ko Dahil nung nakaraan, sa panahon ng kay Pastor Apollo Kibuloy sa QOGC, yung nag-serve ang mga pulis, ang warrant of arrest kay Apollo Kibuloy, naka-full battle gear yung mga pulis at saka napakaraming pulis. Ilang batalyon yung pulis na nagpunta doon. Tapos pinasok nila yung gate na walang talaga. Harsh talaga yung approach ng mga pulis para lang sila makapasok doon. Pero bakit doon sa kay Atong Ang, napakabihib ng mga pulis? Tanong ko lang, iba ang approach ni sino bang hipi ngayon sa ating mga PNP? Hindi ko nakilala Dahil walang marka kasi Di tulad kay General Torre, Nicolas Torre na napaka-galing talaga. Sa akin lang pag halimbawa si Torre sana yung pinapunta doon kay Atong Ang, malamang mahuli na sila si Atong Ang. Dahil sabi nga ni Remulla, John Vic Remulla, napakadelikado daw ni Atong Ang.
Dahil bordyado, tapos delikado talaga yun pag hulihin mo yun. Posibleng manlaban. Sa akin lang yung opinion na posibleng manlaban dahil sa sinasabi ng pagka-delikado. Bakit naman si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman nabalitaan na si Pastor Kibuloy, napakadelikadong tao? Hindi naman si Pastor Kibuloy pasimuno ng kung ano-anong mga illegal na sugal. Hindi ko naman sinasabing illegal yung ginagawa ni ginagawa ni Atong Ang, yung mga sugal ba? Hindi talaga yun sangayon si Pastor Apollo Kibuloy dahil isang religious leader ho si Pastor Kibuloy. Yun lang ang akin. Ito ba talaga yung gobyerno natin, double standard? Porkit ba napakayaman ni Atong Ang, kumikita ng billion a day in the past how many years ago? Parang sa panahon ata pa yun ng pandemic yun, daming nalululong dyan sa isabong. Sa ulat pa nga, parang namamayagpag yung isabong, mga higit kumulang ng 2 taon. Sabihin lang natin, 2 taon, o higit pa. Pero ang sa akin lang ho dito, mga kababayan, dito natin makikita sa ating gobyerno na kung ang isang tao o isang grupo ay magpapakita ng kanyang resistance dito sa ating panggobyerno, haharas talaga. Kita lang natin dito. Si Atong Ang, hindi naman si Atong Ang nagpapakita ng alkontra sa gobyerno. Nagkaroon ng problema lang si Atong Ang dahil ididikit talaga siya kay Duterte patungkol doon sa EJK. Biro mo, yung kaso ni Atong Ang, yung maraming sabungiro, yung nawawala, lampas daw 100 na masabungiro ang nawawala, si Atong ang pinagbintangan. Kung naalala ho natin, dyan sa Taal Lake, dyan daw tinapon yung mga sabungirong nawawala. Pero ganun pa man mga kababayan, sabihin na lang natin na totoo lahat yung mga sinasabi nila. Si Atong Ang ay may pakana at pilit nilang ididikit kay Duterte. Si Duterte, wala naman si Duterte. Andun na sa Hague, pinakulong na nila. Diba? So, ang makita ko lang dito, bakit ang layo-layo ng approach ng mga pulis sa paghuli kay Pastor Kibuloy at sa paghuli dito kay Atong Ang. Dito natin makikita mga kababayan na yung mga pulis na umuli doon, hindi naman umabot ng 10. Nakita ko sa footage, hindi umabot ng 10. Mga 5 lang siguro. Parang 5 lang yung nakita ko. At saka, napakaayos nila. Gumamit pa sila ng hagdan para makasampa doon sa gate. Hindi tulad ng ginawa nila sa QGC na kinalampag nila yung gate. Pilit nilang sinisira yung gate. Bakit dito kay Atong Ang napakabihib ng mga pulis? Sino ba yung chief PNP ng panahon ng QGC? Di ba si Nakalimutan ko na ata. Basta, si Turi andoon. Ibalik kayo natin si Turi. Sa akin lang, ibalik kayo si Turi. I-withdraw dyan sa, i-withdraw dyan sa MMDA. Yun siya mag-lead doon sa pagpahuli kay Atong Ang. Kung magagawa ba ulit ni Turi yung ginagawa niya kay Pastor Kibuloy at saka kay PRRD. Si PRRD, ilang pulis yung andoon? Sabi pa, napakadelikado ni Atong Ang
Ilang pulis andoon? Yung sa panahon ni PRRD, ilang pulis yung nasa paligid ni PRRD? Dito natin makikita mga kababayan, pag medyo may reklamo tayo sa pamumuno, ayun, gigipitin ka talaga. Dito kay Atong Ang, ano lang to eh, sa palagay ko dito, yung offer nila na 10 million, ako po, hindi nila yung makita si Atong Ang. Ganyan ang approach nila sa paghanap nila. Wala tayong maasahan dyan na mahuli dyan.